Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mismong epicenter ng lindol. Live mula sa Bugo City, Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, anong pinagutos ng Pangulo? Pinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagkabalik ng kuryente rin sa Bugo ngayong araw. Sabi rin ng Pangulo, nasuri na ng DPWH ang Cebu Provincial Hospital ay pwede nang bumalik sa loob nito ang mga inilikas na pasyente. Gigi, unang pinuntahan ni PBBM ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulang Bato. Tumambad sa Pangulo ang mga gumuhong bahay. Kinumusta niya rin itong mga residente doon at 7 residente ang natabunan ng mga gumuhong bahay rito. Kabilang isang buntis at 4 na bata. May nanay rin na ipinagsangga ang katawan para mailigtas ang 2 anak sa nahulog na kisame. Pero sa kasamaang palad, nasawi ang mga mag-ina. Takot din ang iba at takot din ang ibang residente dito sa lugar na bumalik sa kanilang mga bahay. Hindi na rin kasi pinapayagan ng lokal na pamahalaan na balikan pa ng mga residente ang housing village. Alamin din daw nila kung may pagkukulang sa pagpapatayo ng pabahay. Jiggy. At John, kumusta rin ang sitwasyon ng mga injured dyan kung meron kang impormasyon? At meron daw 200 million pesos na i-donate ang tanggapan ng Pangulo. Saan ito mapupunta ng mga lugar? Tama ka, GB. 180 million pesos ay mapupunta sa provincial government ng Cebu at sa mga lokal na pamahalaan ng Bugo, San Remigio at iba pang bayan na labis na pinsalan ng lindol. 20 million pesos naman ang mapupunta sa mga pampuputong ospital sa probinsya. Ang lahat naman na nawala ng tirahan ay mabibigyan daw ng 10,000 pesos na cash assistance. Sinisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi hihinto ang pagsusupply ng pagkain at tubig sa mga biktima ng lindol. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. Gusto rin ni Pangulong Marcos ang pagtatayo ng tent city para sa may pagsamantala namang matutuluyan ng mga residente. Marami pa rin kasi sa kanila ang natutulog sa labas ng kanilang mga bahay sa takot ng aftershocks. At dyan tuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng opisina ni VP Sara. Saang lugar sila nagpaabot ng tulong? Sige, nagpaabot ng tulong ang Office of the Vice President sa San Remigio sa Cebu. Namahagi rin siya ng relief goods at tubig sa mga apektado residente si Vice President Sara Duterte. Bukod sa pagbisita sa Medellin kagabi, bumisita rin si VP Sara sa burol ng mga nasawi sa lindol dito sa Bugo City. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kailangan ng mga residente ay kuryente, tubig at lalong-lalo na sa lahat itong stress debriefing dahil nakikita daw niya na traumatized pa yung mga apektadong residente sa lindol. At kumusta ang search and retrieval operation kung ito ba'y nagpapatuloy o ginagawa ng mga otoridad dyan ngayon? Jiggy, sa gumuhong pension house dito sa Bugo ay nakita ng mga rescuer ang bangkay ng 4 na taong gulang na lalaki at kanyang ina nagtatrabaho bilang caretaker doon ng babae. At sa ibang lugar naman, patuloy pa rin ang search and retrieval operations. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, John. At ang pangulat ni John Aroa live mula sa Bugo City, Cebu. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.